Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-Midnight at maraming salamat po sa lahat ng nag-aabang at nag-aantay sa ating istorya. Panibagong yugto po tayo sa ating kwento, kung saan nga po sa ating nagdaang nasaksihang kaganapan sa mundo ng itim na hunyango, naroroong nagawa ng matalo nitong si Zen ang tinagurian o tinawag na pinakabagong emperor ng Karimlan na nasa katauhan ng isang babae na si hindi maipaliwanag na kadahilanan kahit pang naroroon nang nagsusumigaw ang oportunidad dito kay Zen upang tapusin ang kanyang katunggali. Naroroong ang tinig sa kanyang isipan ay pinigilan siya sa pagpaslang dito. Kaugnay nito dahil na rin sa panggagalaiti at hindi mapigilang pagkaasar at galit nitong si Ignis sa kanilang pagkatalo, ay nagpakawala ito ng isang biglaang pag-atake na kumuha sa 10 taon ng kanyang buhay. Ito ay upang tapusin si Zen, kasama na rin ang emperor ng Karimlan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsalakay, naroroong sinalakay naman siya ng mga gabay nitong si Zen dahilan upang maputol ang kanyang mga braso. Mga ka-Midnight, pindutin ang like button at mag-comment na rin po tayo sa kwentong ito. Patuloy po nating i-share ang ating istorya sa ating mga kakilala at kaibigan upang mas marami pa ang maging ka-Midnight at kasamahan natin sa pag-aabang sa gabi-gabi sa ating mga storya. Dumako na tayo sa ating kwento. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo kay Ignis? Isa kang tampalasan. Napakalakas ng loob mo para magawa ito, para putulan ng kamay ang aking kasamahan. Sandali lang. Hindi kong kasalanan yan. Oo, at hindi kong papaslangin ang emperor ng Karimlan. Pero wala akong sinabi na maski kayo ay makakaligtas. Hinayaan ko na kayo. Hindi ko nang inisip pa kung makakaligtas kayo o hindi. Sana ay tumalikod na lamang kayo, pero anong ginawa niya? Sinubukan niya pa kaming paslangin. Siguro naman ay nararapat lamang sa kanyang nangyari sa kanya. Kung ako sa inyo, dalhin nyo na sa pinakamalayong ospital yung kasamahan nyo para magamot, hindi yung kakalat-kalat dito. Kasalanan mo yan, Ignis. Hindi ka nang pinansin itong kaibigan ko. Inatake mo pa. At wala ka pang pakundangan. Maski na yung kasamahan natin gusto mo pang paslangin. Buti nga sa'yo. Huwag ka mag-alala. Siguro naman mabibigyan ka ng bagong mga kamay ng tatay mo. Kahanga-hanga ang ginawa ng lalaki. Kahit pa ang biglaang pag-ataking ginawa ng emperor ng apoy ay nagawa niyang maapula at makansila. Sigurado na ako, mas makabubuti kung nasa mabuting parte ako ng kanyang isipan. Mas makabubuti kung makikita niya ako bilang kaalyado niya at hindi kaaway. Nararapat lamang sa lalaking yon ang nangyari sa kanyang mga braso. Pinakawalan niya ang isang ipinagbabawal na uri ng kapangyarihan upang pumuksa. Malas niya lamang. Maling individual ang kanyang kinalaban at kinaharap. Ngayon, ano ba ang plano ng kanilang pinuno? Magtutuloy ba sila sa pakikipaglaban sa binatang ito? O aatras sila? Kung matalino siyang tunay, alam niya kung ano ang makakabuti sa kanyang pangkat. Ngunit kung katulad siya ng kanyang tauhang tonto, sila na mismo ang magdadala sa kanilang mga sarili sa kanilang kamatayan. Lalong-lalo na, maski na ang emperor ng Karimlan, lumuhod sa harapan ng binatang iyan. Maestro, magsama-sama tayo ng kapangyarihan at kakayahan. Kayang-kaya nating tapusin ang lalaking yun kung magtutulungan tayo nitong si Voltaire. Ha? Ako pa talagang idadamay mo dyan. Sinabi ko naman sa inyo, hindi akong makikilahok sa inyong pakikipaglaban sa kaibigan kong yan. Kaya kung gusto nyong gumante, edi kayong dalawa na lang ni Maestro. Dito lang ako at manonood. Ang utos ni Maestro, tiyakin kong walang makikialam na iba pa man sa labanan ninyo. Kaya iyon ang gagawin ko. Ngayon kung gusto ni Maestro ang lumaban dyan sa kaibigan ko, bahala kayong dalawa. Magsama kayo. Basta ako, hindi akong makikipaglaban. Finish. Final answer. That's all. Maestro,
Naririnig mo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Tayo ay isang pangkat dito, isang grupo, isang katawan, isang pamilya. Ngunit ayaw niyang makipagtulungan upang pabagsakin ang individual na nagpahiya sa ating mga kasubahan at nanakit dito kay Ignis. Kalmado at hindi umiimik ang maestro. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili at alam niyang hindi siyang makapagdedesisyon ng maayos kung naroroong paiiralin niya ang kanyang galit at panggigigil. Maski siya, nagsusumigaw sa kanyang isipan ang kagustuhan na atakihin nga itong binata at iganti ang naganap sa kanyang mga kasamahan. Subalit mas lamang ang parte ng kanyang isipan na nagsasabi sa kanya upang umatras at huwag nang ituloy pa ang kanilang pagtatangka sa pakikipaglaban dito kay Zen. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan na hindi ordinaryong antingero lamang ang kanilang kakaharapin kapag nagkataon. Ang katotohanang maski na ang emperor ng Karimlan, nakahindik-hindik ang tinataglay na kapangyarihan at kakayahan, ay naroroong nakansila lamang ng napakabilis ang mga pag-atake ng kaharapin nitong binata. Bukod pa doon, naroroong hindi pang kumikilos ang mga primordial at nakamasid sa kanila. Sa isip-isip nitong si Maestro, sakali man na magawa nilang talunin itong si Zen at mapagtagumpayan ang pakikipaglaban dito, wala na silang matitirang lakas pa upang kaharapin ang mga primordial na nag-aabang lamang sa kadiliman. Kapag nagkataon at nangyari ito, tiyak na mawawala at mabubura ang pangkat ng 5 emperor sa mapa ng mundo. Alam niyang mapapahiya siya kapag nangyari iyon. Kaya naman, prioridad nitong si Maestro ang mailayo itong si Ignis at malapatan ng paunang lunas upang hindi nang mas lalong lumala pa ang kanyang sitwasyon. Dahil ang mga sugat na natamo nitong si Ignis mula sa mga pag-atake ng mga gabay ni Zen ay hindi lamang mga ordinaryong sugat o pinsala, dahil may mga sumpang nakakapit dito na nagmula pa sa sariling kakayahan ng Fenrir at ng Puting General. Nanatiling nakatayo at nag-aabang itong si Zen sa mga susunod na pagkilos ng mga emperor. Inaasahan niya na susugod itong mga kasamahan ng kanyang inatake upang ipaghiganti itong si Ignis. Alam niyang ang malaking mama na nasa katawagang arkana ay hindi magtitimpi at hindi pipigilan ang sarili. Nakikita niya na ang labis na panggigigil sa mukha nito. Nakikita niya na ang kagustuhan nito na durugin siya, paslangin, tapusin ang buhay. Ngunit para kay Zen at sa isip-isip niya, masyadong malayo na ang naganap sa labanang iyon at ang mga nangyari sa kanilang kapaligiran. Huli na para umurong pa siya. Maliban pa doon, nakikipaglaban siya hindi lamang para sa kanyang sarili at sa kanyang dangal. Nakikipaglaban siya para sa kaligtasan ng mga individual na umaasa sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan na sa kasalukuyan ay naroroong naglalakbay sa kailaliman ng kastilyo ng mga vampira upang suysuyin ang dulo ng dungeon at makuha ang nag-iisang mutya ng Hunyango. Ang mutya na pinaniniwala ang nagtataglay ng labis-labis na kapangyarihan na maaaring bumaliktad sa sitwasyon ng kapaligiran. Depende sa kung sino man ang may hawak nito. Tingnan nyo, mukha yatang malinaw na sa lalaking yan ang kanilang kinalalagyang sitwasyon. Tila yata naunawaan niya na sa pagkakataong ito, kailangan nilang umatras dahil hindi akong magtataka kung papaslangin sila ng lalaking yan kapag nagpumilit pa sila. Tila yata tama ang pagpapasyang ginawa mo, Vladimir, na hayaan ang mga antingero na magtungo sa dungeon sa kailaliman. Dahil doon, nagawa nating makuha ang pabor ng lalaking yan nang hindi tayong nakikiusap sa kanya at hindi natin siyang pinilit. Tuso ka talaga, Panginoon. Nagawa nating makakuha ng poprotekta sa ating kastilyo
nang hindi man lamang tayong nagpapagal. Ngunit, sa tingin mo ba, ang lalaking inutusan natin sa kailaliman ay magagawang masamahan ang pangkat ng mga antingero patungo sa kanilang paroroonan? Hindi kaya't nagkamali tayo sa pagkuha dyan kay Conrad upang maging mersenaryo sa kailaliman ng dungeon? Alam mo naman siguro, patuloy na nagbabago ang katangian ng mga kampon kumpara sa ilang daang taong nagdaan. Sa pagkakataong ito, tila yata sa kung anumang kadahilan ang naging pabor sa kanila, patuloy ang kanilang pagbabago. Patuloy ang kanilang pag-unlad at mas nauuhaw na sila na tapusin tayong mga primordial na naririto sa itaas. Sa tingin mo ba, magagawa nilang puksain ang mga naroroong namumuno? Lalong-lalo na ang mga Visconde na aking natitiyak sa pagkakataong ito ay ginagawa na ang kanilang pagkilos upang matapos ang mga dayo. Huwag kayong mabahala dahil tinitiyak ko sa inyo. Sapat ang kakayahan ng mga antingerong pumasok sa ilalim ng dungeon upang tapatan ang mga kampon na pilit na tinatawag ang kanilang mga sarili bilang kahalili ng mga primordial. Dapat ay maturuan sila kung saan ang tamang lugar para sa mga depektibong nilalang na kagaya nila na hindi na dapat unang-una pa umiiral sa mundong ibabaw. Ang atupagin nyo ay ang matiyak na wala sino man sa mga naririto sa kapaligiran ang makakapuslit papasok sa ating teritoryo habang nagaganap ang paglalakbay sa kailaliman. Wala akong pakialam sa mutya na ibig nilang makuha doon. Ang gusto ko lamang makaharap nila ang mga Visconde. At ang pinakapinuno nito, ang pagbagsak at pagkamatay ng pinakapunong Visconde ay kaginhawahan para sa ating mga primordial dahil iyon ang nag-iisang may kontrol sa kanilang mga isipan, lalong-lalo na sa kanilang mga desisyon. Kung maibabagsak ng pangkat ng mga antingero ang punong Visconde, wala na tayong aalalahanin pa. May punto ka doon. Wala tayong aalalahanin. Ngunit sa loob lamang ng ilang libong taon, dahil batid mo naman siguro, dadami at dadami ang mga kampon. At magkakaroon ng panibagong punong Visconde na mamumuno sa kanila. Alam ko yun at hindi mong kailangang ipaalala. Ngunit sapat ang 1,000 taon upang hayaan sila sa ganoong kaparaanan. Paulit-ulit at hindi tayong mapapagod sa paglikha ng kaparaanan upang masupil sila. Ngunit malay nyo, sa pagkakataong ito ay magawa ng tuluyang wakasan ng mga kakatuwang antingero at ng arkanghel ang pag-iral ng mga kampon at tuluyan silang mabura sa dungeon. Sa ganoong paraan, wala na kayong aalalahanin pa. Maestro, anong gagawin natin? Ipahiram mo na sa amin ang iyong kalakasan at kapangyarihan. Tulungan mo kami ditong pabagsakin ang lalaking yan. Batid namin na sa harapan mo, sa iyong kakayahan at karunungan, maski pang nagawa niyang matalo ang emperor ng Karimlan. Ngunit kung ikaw ang kanyang kakaharapin, nakatitiyak kami, wala siyang pag-asa na manalo. Wala siyang pag-asa na magawa kang pabagsakin at lampasan ang iyong kakayahan. Hindi ba? Akong bahala kay Ignis. Nalapatan ko na ng paunang lunas ang kanyang mga pinsala
at hindi kakalat ang sumpa sa kanyang katawan. Pansamantala, ngunit kailangan natin ng desisyon upang matapos ang binatang yan. Nag-aantay itong si Zen, inaabangan kung ano mga susunod na pagkilos ng mga emperor at nitong maestro. Naroroong nakita ni Zen, wala nang balak pa ang makipaglaban sa kanya ang emperor ng Karimlan. Tanggap nito ang kanyang pagkatalo at maliban pa doon, ang ginawa nitong si Ignis na pagsasawalang bahala sa kanyang buhay upang matapos lamang si Zen ay tila bang nagmulat dito sa emperor ng Karimlan na wala siyang obligasyon upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa binata para sa mga kasamahan na walang pakialam sa kanyang buhay. Kaya naman, labis at abot-abot sa kalangitan ng galit nitong si Ignis dahil maliban sa nawalan siya ng mga kamay, naroroong wala na silang kakayahan pa upang makipaglaban at tila bang nararamdaman niyang nagdadalawang isip ang maestro upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa binata. Nakatindig sa magkabilang panig, sa magkabilang gilid nitong si Zen ang kanyang mga gabay, nag-aabang sa mga susunod na kaganapan. Ngunit maya-maya pa, tumalikod ang maestro at sumenyas ng pag-atras. Halina kayo. Prioridad natin ang matiyak ang kaligtasan ni Ignis. Hindi natin maaaring hayaan na kumalat ang sumpa sa kanyang katawan. Maliban pa doon, masyadong maraming dugo na ang nasayang dito. Huwag kayong mag-alala, hindi itong pagkatalo. Babalik tayo sa oras na maging handa na kayo. Ngunit sa ngayon, ang kapakanan mo, Ignis, ang mahalaga dahil mismong ang iyong ama ang ating kliyente. Hindi niya kaming mapapatawad kapag may nangyaring masama sa iyo. Hindi ako makakapayag talaga. Pero hindi rin ako papayag na aalis tayo dito nang hindi bitbit ang ulo ng lalaking yan. Masyado niyang ininsulto ang aking pagkatao. Masyado niyang niyurakan ng aking dangal. Maestro, kahit magkano, handa akong magbayad. Parusahan mo lamang ang lalaking yan at tapusin nyo. Patayin mo kung maaari. Hindi akong makakapayag at hindi akong matatahimik kapag alam kong buhay at naglalakad pa rin sa mundong ibabaw ang lalaking namahiya sa akin ng paulit-ulit. Huwag ka nang magsalita pa dahil malala ang mga pinsalang natamo mo. Mapalad ka nga at buhay ka pa. Sa lala ng sumpa na kumapit sa iyong mga sugat, hindi magtatagal ang ginawang proteksyon ni Arcana. At kung hindi tayo magmamadali dito, mas magiging walang kwenta ang kaganapang ito kapag ikaw ang namatay. At hindi ko makakayang harapin ang iyong angkan kapag nagkataon at nangyari yun. Tayo na, Arcana. Ikaw na ang bahala kay Ignis. Ngunit, paano ang kasamahan natin? Paano si Akira? Hawak-hawak pa siya ng bruha. Hindi natin siya maaring iwanan dito. Huli na ang lahat para kay Akira. Sa tingin ko ay oras na lamang ang nalalabi bago siyang bawian ng buhay sa kamay ng bruha. Hindi na natin maaari pang aksayahin ang ating oras. Sa pag-umpisa pa lamang ng pangkat na ito, alam nyo na ang peligrong maaaring maidulot nito sa inyong buhay. Tanggap ito ni Akira at handa siyang harapin ang kanyang kamatayan upang makumpleto lamang ang misyon. Kaya naman, Ignis, dapat ay ibalik mo ang katinuan ng iyong isipan. Walang silbi ang pagtatapang-tapangan kung wala naman itong laman. Kailangan nating pagplanuhan ng maigi ang gagawin dito. Hayaan na muna natin ang mga mersenaryong nasa kapaligiran upang gawin ang kanilang trabaho. Ngunit, tinitiyak ko sa iyo, oras na magamot ang iyong mga pinsala, babalikan natin ang lalaking yan. Wala nang nagawa pa si Ignis. Naroroong nakatingin lamang ito sa lupa at ayaw titigan itong si Maestro. Alam ni Ignis na may punto ang kanilang pinuno. Alam niya na walang kwenta pa ang pagpupumilit niya
upang kalabanin itong si Zen, gayong hayag naman sa kanya ang katotohanan. Hindi nilang kakayanin ang binata na pabagsakin ng basta-basta na lamang. At maski siya, tila bang napapatanong sa kanyang sarili kung kakayanin ba nila sa tulong ni Maestro ang matapos itong binata. Maliban pa doon ang katotohanang hawak nga nitong si Filomena ang kanilang kasamahan na si Akira. Alam nitong si Ignis, dahil na rin sa pagpapaalala sa kanya ni Maestro, na mas mahalaga ang kanyang buhay kumpara sa pagtatagumpay. Kaya naman, hinayaan niya na lamang itong kanyang mga kasamahan upang umatras at iwan ang emperor ng alon. Paano ba yan, kaibigan? Aalis na kami. Mukha yatang tama na ito para sa araw na ito. Pero huwag kang mag-alala. Sa pagkakakilala ko kay Maestro at yang kay Ignis, hindi yang matutunawan. Maghanda ka dahil sigurado ko sa susunod na pagkikita natin, mas handaan na at planado na ang dalawang yan sa mga gagawin upang talunin ka. Maraming salamat sa iyo, pero kung ako sa iyo, umalis ka na rin. Iniwan ka na ng mga kasamahan mo. Wait, Lintik, hindi man lamang akong niyaya. O siya, paano? Nice game, nice game. Sa susunod, subukan natin ang maglaban tayong dalawa. Tingnan natin kung sinong mas malakas sa atin. Paano? Paalam sa'yo, Binata. Bago pa mang makatugon itong si Zen, naglaho na parang kidlat itong si Voltaire at naroroong lumitaw sa tabi nitong si Maestro. Sabay ng huling paglingon dito kay Zen at pagkaway. Maya-maya pa, unti-unti nang naglaho ito sa kadiliman. Hay, salamat. Nawala din ang mga asungot. Akala ko magtatagal pang kakulitan nila. Oh, anong plano mong gawin dyan sa babaeng yan? Huwag mong sabihin balak mong lutuin yan. Anong nakala mo sa akin? Aswang na nangangain ng mga laman at karne ng tao? Hindi no, kaluluwa nila pwede pa. Pero ang kanilang mga laman na umaalingasaw, hindi, malabong mangyari yon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yon ang gagawin ko sa babaeng ito, prinsesa. Gagawin ko siyang tagasunod, alipin. Tingnan natin. Diba napakaganda? Isang prinsesa ng mga aswang, tagasunod ng itim na bruha. Alipin, alila, muchacha. May kailangan ka pa ba sa akin? Dahil kung wala na, iiwan na kita dito. Masyado ng maraming pang-aabalang ginawa mo sa akin, Binata. Sa tingin ko wala na rin. Paano? Sana wag na tayong magkita pang muli. Bahala ka na sa buhay mo. Abay, antipatiko ito ah. Hindi man lamang nagpasalamat sa aking tulong. Diyan ka na nga. Dito ay naglaho na rin itong si Filomena. Ibinabana nitong primordial na vampira ang tila bang depensang nakabalot sa kanilang kabundukan. Kung saan naman dahil dito, nagawa ng magamit nitong si Maestro at nitong si Filomena ang kanilang kakayahan sa paglalaho. Subalit dahil dito, dahil sa mga naganap na pakikipaglaban ni Zen, tila bang nagkaroon ng mga bagong katanungan ang mga mersenaryong naroroon kung sapat ba at tama lamang ba ang mga kabayarang inialok sa kanila ng mga hindi nilang nakikilalang individuales upang sumuong sa kapahamakan, makuha lamang ang mutya ng Hunyango at mapaslang lamang ang presidente. Dahil sa kanilang nakikita, tila yata isang malaking hamon ito para sa kanila at isang malaking palaisipan kung papaano nilang magagawang talunin ang isang kagaya nitong si Zen na nagawang talunin ng napakabilis ang tinaguriang emperor ng Karimlan. Ang babaeng noon ay nakatingin pa rin sa kanya nang may pagtataka, galit at puno ng katanungan. Subalit itong si Zen ay hindi na alintana pa ang mga nagaganap. Ni hindi niya lang tiningnan pang muli itong emperor ng Karimlan at naroroong muling bumalik sa kanyang pwesto sa pagbabantay sa tarangkahan ng kastilyo ng mga vampira. Batid niyang naroroon nga at pinapanood siya nila Vladimir. Subalit para dito sa binata, hanggat walang ginagawang marahas na pagkilos ang mga vampira,
wala siyang dapat na ipag-alala. Maliban pa doon, ang mga ginawang proteksyon nitong vampira ay pumabor sa kanya. Isa pa, napansin nitong si Zen na sa lahat ng mga antingero, individual at mga mersenaryong naroroon sa kabundukan, tanging ang pangkat lamang ng kanyang mga kaibigan ang tila bang may pahintulot upang makapasok dito. Liban pa doon ay wala nang iba pa. Kaya naman, dahil dito, napagtanto nitong si Zen ang mga nagaganap sa loob ng kastilyo ay umaayon na din sa kagustuhan at plano nitong si Vladimir. Tila yatang ang misyon at pagkilos na ginawa ng kanyang mga kaibigan ay natataon o napapanahon. Bagamat walang ideya itong si Zen sa kung ano nga ba talaga ang maaaring peligrong kaharapin kontra sa mga kampon, ipinagpasalamat na lamang nitong binata na tapos na ang banta ng mga emperor. Ngunit ang katotohanan na ang mga nilalang na kagaya ng 5 emperor ay naroroong malakas ang loob na pumasok sa kanilang kontinente ay hinding maalis sa isipan nitong si Zen na may iba pang individual o grupo ng mga may karunungan ang maaaring naroroon lamang sa kagubatan o kabundukan at nag-aabang ng kanilang oportunidad. Ika nga, panimula pa lamang ang emperor na nakaharap niya. Panimula pa lamang ang pangkat ng maestro sa mga marahas at walang awang uri ng grupo at individual na nagmula sa kabilang kontinente na tila bang uhaw na uhaw sa kapangyarihan at pagtatagumpay, na tila bang walang ibang pakay kundi ang durugin ang kanilang kontinente at mapasa ilalim sa kapangyarihan nila. Tatang, sa tingin mo, itutuloy pa ba natin itong pakikipaglaban sa mga inaabangan nating antingerong kasamahan ng presidente? Tingin mo ba worth it pa rin to? Sapat ba yung mga ibinigay sa ating kabayaran at insurance ng mga kliyente natin para sa ganitong uri ng labanan? Nakita nyo naman ho siguro. Nakita nyo kung paanong nakipaglaban yung lalaki sa isang tinatawag nilang emperor ng Karimlan. Nakita nyo naman siguro kung gaanong karahas ang ginawang mga paglalaban nila. At nakita nyo po ba kung papaan... Tama na! Nakita ko ng lahat yan. Magkatabi lamang tayong nanonood sa labanan. Bakit parang kung makapagsalita ka, ikaw lang ang nakamasid at nakasaksi sa kanilang ginawang kahindik-hindik na paglalaban? Kailangan mo pa bang itanong yan? Malamang hindi. Walang nakapagsabi sa atin na ganitong katindi ang maaaring makaharap natin dito. Ang sabi lamang ng mga kliyente, iilang pipitsuging mga antingero ang aalalay sa presidente. At dyan kay Senyor Ibarra, ngunit walang nakapagsabi na mga malahalimaw pala ang kakaharapin natin sa kasakaling na tuloy ang ating pagsugod sa lalaking yan. Mabuti na lamang gumana pa ang aking natural instinct. Paano yan? Anong gagawin natin? Bayad na tayo. Siguradong tayong mamumroblema niyan sa mga kliyente. Wala bang ibang kaparaanan upang mapasok natin ang kastilyo nang hindi dumadaan sa lalaking yan? Abay, parang walang balak na umalis din sa tarangkahan. Tanging ang tarangkahan ng lugar kung saan tayo maaaring dumaan papasok sa kastilyo ng mga vampira. Iyon ang kanilang batas. Iyon ang patakaran sa bundok na ito. Maliban pa doon, nawalan na ako ng gana upang ipagpatuloy ang misyong ito. Kamatayan lamang nag-aantay sa atin kung susubukan nating makipag-cross ng landas sa lalaking yan. Pero Tatang, anong klaseng antingero ba yan? Paanong maski na yung mga tinaguriang emperor ng mga antingero, walang naging laban sa kanya? Ang emperor ng apoy, may napakataas na karunungan pagdating sa apoy at pagliyab. Ang emperor ng tubig, tingnan nyo, inilampaso lamang ng bruha. Maski na yung emperor ng lupa, ang pinuno nila, tila walang laban. Papaano pa tayong mananalo niyan maski yung emperor ng Karimlan na tinaguri ang maalamat na uri ng nilalang, hindi man lamang tumagal sa labanan ng ilang minuto. Ano ba talagang sa tingin nyo sa lalaking yan? Alam ko naman ho na nakikita nila tayo dito. Alam kong nakikita tayo ng lalaking yan sa ating pinagtataguan. Isa ba talaga siyang tao? O baka naman
abnormal. Sa hudyat nitong si Zen, muling naglaho ang kanyang mga gabay. Pumailan lang sa himpapawid ang Volture at doon ay nawala. Matapos iyon ay nagliwanag ng pula ang mga mata nitong si Zen at naroroong naging aktibo ang lahat ng kanyang depensa at patibong na ikinalat sa buong kapaligiran habang nakikipaglaban siya sa emperor ng Karimlan. Batid ni Zen na marami pa ang magtatangka upang kalabanin siya at pasukin ang kastilyo. Batid niya na marami ang nagnanais upang mapaslang ang mga kaibigan niyang nasa loob. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa mga vampira, ngunit hindi niyang maaaring hayaan na mapahamak ang kanyang mga kasamahan. Grabe! Ang sarap na na! Akalain mo yon? Masarap din palang kumain ng malaking butike. Loko ka? Buwaya yun. Akala ko talaga dapat katakutan niyang mga crocodile. Tsaka masisiba ang mga yan. Oo nga, kahit ako iniisip ko sila lang masiba. Abay, ang sarap din pala nilang kainin. Lalo na yung ginataan at saka yung inihaw. Ang sarap. So satisfying. Teka nga paring Mino. Nasaan ba yung mga babae? Bakit hindi ko makita dito? Ayaw ba nila nitong pagkain? Nandidiri daw sila sa mga buwaya. Ayaw daw nilang makakita. Kaya ayun, nagprots-prots na lang sila. Ayaw mo ba nun? Wala tayong kaagaw sa pagkain. Di ba? Uy, Nonoy, kumain ka lang dyan ng kumain ha. Damehan mo para naman lumaki ka ang bansot-bansot mo. Oo nga naman. Ang iksi kasi ng mga kamay at paa mo. Alam mo, Nonoy, kung hindi ka kasing nagbuhat ng mabibigat at kung natutulog ka sa hapon, di sana tumangkad kang kagaya ko. Ay nako, huwag nyo nang pagdiskitahan pa itong bata. Teka nga lang, Fred, kamusta? Ang labas ng lugar na ito. Nararamdaman mo pa ba ang tinutukoy mong nilalang na naghahanap sa atin? Sa kasalukuyan po ay hindi ko siyang maramdaman sa paligid ng lugar na ito. Tila yata sinusubukan niyang suyurin ang lahat ng lugar na sa tingin niya ay posibleng pinagtataguan natin. Ngunit ang lugar na ito sa pakiramdam ko ay protektado ng anumang proteksyon na hindi kayang basahin ng mga kampon. Ngunit hindi tayo maaaring maging kampante dahil anumang sandali sa bilis ng pagkilos ng nilalang na ito, mahahanap at mahahanap niya tayo. Kaya naman kailangan nating maging handa. Ayokong madamay pa ang mga inosenteng individual na naririto. Kailangan natin silang kaharapin bago silang makagawa ng pinsala sa mapayapang lugar na ito. Subalit, batid mo naman siguro, ang mga nilalang na yon ay mga nilalang ng kadiliman. Tanging ang kapangyarihan mong dibino ang may kayang tumapat dito, magpahina at tumapos. Ngunit, ang kagaya ng mga ordinaryong kakayahan ng mga kasamahan mo dito ay hinding lulusot at uubra sa isang kampon na nasa antas ng Biskonde. Sa abot ng iyong makakaya, kailangan nating matalo ang kampon na yan. Dahil sa oras na maipagbigay alam niya sa kanyang mga kasamahan ang ating kinaroroonan, sigurado kukuyugin tayo ng batalyon niya. Uy, Manong Conrad, para sa amin ba yung mga isdang yan? Aba, oo naman, syempre para sa inyo to. Basta bayaran nyo. Alam mo, kung hindi nyo naitatanong, Hindi nga kami nagtatanong eh. Pero, di bali na. Para sa amin yan eh. Wala nang ibang kakain pa niyan dito, kundi kami. Kami lang naman ang customer niyo eh. Charge it to our Senior Ibarra. Amin na nga yan, nang maihaw na. Nakapagtataka lang. Nasa ilalim naman tayo ng kabundukan. Saan bang nakuha ng isda yang si Manong Conrado? Parang kanina pa siyang masigla. Tuwang-tuwa sa negosyo niya dito. paano ba naman? Lahat na lang may bayad. Ultimong yung iinumin nating tubig, pinapabayaran niya sa atin. Sanong hindi matutuwa niyan, kitang kabuhayan yung mga negosyo niya dito. Tika nga, magtatagal ba tayo dito? Hindi kaya mamulobe si Senyor Ibarra sa mga ginagawa natin dito?
Kanina ka pang lumalantak ng mga pagkain dyan, paring kulas. Ano ka ba? Hindi ba't sabi ni Senyor Ibarra, hindi problema ang pera. Marami siya nun. Hindi siya mauubusan nun. Ang mahalaga, mag-ipon tayo ng lakas dito. Dahil hindi natin alam kung ganong kalakas yung mga kalaban nating kampon. Lalong-lalo na sa palagay ko matatalino ng mga kampon. Hindi nakakaya ng mga sinasabi sa atin nila Sir Ed. Hindi ba sabi nila, mga walang isip at karahasan lamang ginagawa ng mga kampon na yan? Oh, napansin mo ba yung sinabi ni Paring Fred? Yung kampon na naghahanap sa atin at di na bang sinusundan yung bakas natin? Hindi ka bang nagdududa? Bakit parang yatang ang tatalino naman nila? Taliwas dun sa mga paniniwala at kaalaman nila Sir Ed tungkol sa natural na kalagayan at estado ng isipan ng mga kalabang kampon. Sa tingin ko lang ito theory ko lang pero sa palagay ko may iba pang nilalang ang nasa likod dito. Tila yata ginagamit nila ang mga kampon upang mag-umpisa ng kaguluhan sa lugar na to. At tila yata sinusubukan nilang pasagin ang harang na naglilimita sa mga kampon sa pagtungo sa ibabaw. At hindi kong maisip ang lubusan kung ano ang maaaring mangyari sa mga residente ng syudad kapag, just in case lang naman, makalabas ang mga kampon na yan. Alam mo talaga sa tingin ko may sumusulsol sa kanila Pinapasunod sila, inuuto sila, ginagamit sila bilang kasangkapan upang maghasik ng kaguluhan para naman sa sarili na ng mga interes. Sa tingin mo? Oo nga, naisip ko na din yan. Oo, kahit ako. At hindi ka naman namin tinatanong Nel Taba Sumisingit ka sa usapan namin. Ito naman sinusuportahan ko na nga yung theory mo. Ay, oo nga pala no. O sige. Teka nga. Doon ay napahinto ang lahat. Nang dumating itong si Fred, kasama itong si Senyor Ibarra, na tila bang balisa at naroroong nagmamadali. Pasensya na kung magagambala ang inyong pagpapahinga at pag-uusap dito, Hulas. Oh, what's the matter, Potter? Anong nangyayari dito, Paring Fred? Bakit parang hindi kang mapalagay? Ano? Tinatawag ka na ba ng kalikasan? Bakit parang pinagpapawisan ka? Ang tubig ay basang-basa. Delikado. Tila yatang nag-umpisa ng kumilos ang puwersa ng mga kampon. Ayon sa kasalukuyang kalagayang naobserbahan itong si Fred sa labas, nagkalat ng mga kampon sa kapaligiran ng lugar na ito at tila yatang natuntunan ng mga kampon ang ating kinaroroonan. Kailangan na nating kumilos. Kung magtatagal pa tayo dito at kapag nagawa ng mga kampon ng pumasok dito, madadamay ang lahat ng mga residenteng naninirahan dito. Tama ang inyong mga kasamahan. Kumilos na kayo dahil hindi maaaring maski na ang katahimikan ng aming syudad dito. Dahil hindi maaaring maski na ang katahimikan ng aming komunidad ay maisakripisyo para sa inyong mga misyon. Alam kong bayad ako. Alam kong trabaho ko ito sa mga primordial at sa inyo. Ngunit hindi kasama dito ang kaligtasan at buhay ng aking mga kasamahan sa lugar na ito. Kaya kumilos na kayo. Umalis na tayo dito. Sundan niyo ako. Hindi titigil ang mga kampon na yan hanggat naaamoy nila ang inyong dugo sa lugar na ito. Ngunit kung aalis tayo, susundan nila tayo at magiging ligtas na muli ang aming komunidad. Pagkakamali ang isama ko kayo dito pero ano pa nga ba? Wala kaming customer at wala kaming kita sa maraming panahon na lumipas. Kaya naman, kumilos na kayo dyan. Kung gusto nyong makuha ang mutya ng Hunyango sa lalong madaling panahon, lumarga na tayo. Valentina, bakit nakatulala ka dyan? Ano bang iniisip mo? Namimiss mo na si Paring Zen ano? Paano? Yang nobyo mo? Ang hilig lang maging misteryoso, nagpaiwan na naman sa ibabaw. Ano na naman kayang pinaggagagawa niya? At saka, bakit hindi pa siyang sumusunod dito? Remember, paring kulas, chinireports tayo ni Manong Conrado. Galing doon sa pinasukan natin. What if nando doon na si Among Zin, tapos hindi niya namang alam kung saan papunta para mahanap tayo, di ba? Kaya nga, dapat kumelos na tayo para naman mahanap na natin yung multiya ng Hunyango at makahalis na tayo dito. Parang delicate ang pakiramdam ko dito. Kinakabahan ako at saka, alam mo na yun, hindi akong sanay sa masasikip na lugar. Pareho lang tayo.
Ako din, hindi ako sanay sa mga ganito. May phobia yata ako sa masisikip. Kailangan na natin kumilos. O kaya, kunin nyo na yung plastic doon. Kunin nyo na yung mga pambalot. Aba, bayad ni Senyor Ibarra tong pagkain natin, kaya dalhin natin. Lintik ka talaga, Kulas. Wala kang patawad sa pagkain. Buhay na natin ang nakaatang dito. Buhay na ang namimiligro. Ay hindi mo pang pinapaligtas yung mga isdang yan. Aba, syempre naman, Ninang. Tingnan mo nga naman yung ang tatabang isdang yan, oh. Nagmamantika pa yung mga tiyan. Sayang naman kung iiwan natin dito. At saka, ang mahal-mahal ng singil niyang si Manong Conrad. Oh, edi, habang naglalakad tayo, kainin natin. Fred, mukha yatang sa haba ng panahon na magkakasama tayo, ngayon ka lamang nagkaganyan. May problema ba? May dapat ba kaming alalahanin tungkol sa mga kampon na umaaligid? Napakataas ng presensya ng kasamaan na nararamdaman ko. Napakadilim ng aura na tila bang nag-aabang sa atin. May kung ano, may kung sinong individual ang maaaring maging tunay na problema natin. Isang makapangyarihang nilalang na namumukod tangi ang kalakasan. Maski na ang aking paningin gamit ang basbas ni Serafina ay nanlalabo sa tuwing susubukan ko ang hanapin ng kanyang pinagmumulan. Delikado ito, hindi para sa akin, subalit para sa ating mga kasamahan. Para sa inyo, lalong-lalo na nasa loob tayo ng isang dungeon. Tama si Fred. Ano mang maaaring kaguluhang maganap dito, kapag hindi nakayanahan ng mga haligi ng dungeon na ito, maaaring bumigay ang buong kalupaan at malibing tayo ng buhay sa ilalim ng kabundukan. Kapag nangyari iyon, hindi na natin magagawa pang bumalik sa ibabaw at mababaon tayo ditong kasama ang mga kampon. Isang nilalang na maski itong si Fred ay nababahala dahil sa kanyang presensya. Tila yata sa aking mga pag-aaral, walang kampon ang kagaya ng iyong paglalarawan. O posibleng tuluyan na nga silang nag-evolve, nag-mutate, at nag-iba na ng anyo at kalakasan Ninang. Maaaring hindi na silang mga kampon na nalalaman ng kasaysayan. Maaaring hindi na silang mga kampon na nasusulat sa mga aklat ng karunungan. Maaaring ito ang kadahilanan kung bakit maski ang mga primordial ay nababahala na sa sitwasyon ng kanilang dungeon. Basaya ito, tila yata aligaga at hindi mapalagay ang mga daga. Mukha yatang anumang sandali, lalabas na sila sa kanilang lungga. Isang pagkakamali dahil sa oras na umalis sila sa sagradong lugar na kanilang kinaroroonan, mauumpisahan na natin ang pagsalakay sa kanila. Hindi kong alam kung saan nagtungo ang isang iyon. Inatasan siya upang imbestigahan ang mga dayo, ngunit tila yata nabaling na naman sa iba ang kanyang atensyon. Kaya naman kayo, siguraduhin nyo, wag na wag kayong papalpak. Ang mga dayong ito ang panibago nating pagkain. Ang kanilang halimuyak ay walang kasing bango. Ang dugong dumadaloy sa kanilang mga katawan ay maaaring bibihira at pinakamataas ang kalidad. Kaya naman wala kayong sasayangin isa man sa kanila. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil oras na lumabas sila sa kanilang lungga, aatake tayo. Anong gagawin natin? Papaslangin ba natin sila? O dadalhin pa natin sila sa ating lungga? Alam mo naman siguro,
Ayaw na ayaw ng lalaking yun ang gumagawa tayo ng mga desisyon sa likuran niya. Ayaw na ayaw niya ang pinangungunahan ang kanyang mga pagpapasya, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa mga biktima at pagkain natin. Huwag kayong mag-alala dahil alam ko yan. Hindi nating ipagsasawalang bahala ang kanyang kautusan. Titikman lang natin ang ating mga bisita. Pasasaan ba? Kapag nakumpleto na ang kanyang isinasagawang ritual, lalaya na tayo sa dungeon na ito. Makakalabas tayo at mapapatay ang mga lumikha sa atin, ang mga primordial. Tama. At ang mga dugo ng mga dayong ito ay mahalaga para sa ginagawang ritual. Ang kanilang mga puso ay kailangang mailagay sa timbangan upang nang sa gayon matapatan ang bigat ng proteksyong bumabalot dito. Kapag nagkataon, kapag sumapat ang kanilang dugo, mababasag ang proteksyong inilapat ng mga primordial sa ating lugar. At doon, tuluyang mabubuksan ang tarangkahan patungo sa kaibabawan. Sino pang pipigil sa atin? Gayong ang mga primordial ay walang lakas ng loob upang kaharapin tayo. Hindi nila tayong maaaring paslangin. Ngunit anumang sandali, anumang pagkakataon, kayang-kaya natin silang tapusin. Kakaibang magbiro ang tadhana. Ang mga lumikha ay walang kakayahang pumuksa. Ngunit ang kanilang mga nilikha ay kayang-kaya silang tapusin. Ano pa ba ang silbi ng mga pagkain yan maliban sa pagiging pagkain natin? Sino man sa kanila ay walang magagawang pinsala sa ating kapangyarihan at katawan. Ang mga kampon na kagaya natin ay kailangan ng makilala sa lipunan. Ang mga kampong kagaya natin ay kailangan ng tingalain ng lahat ng mabababang nilalang. Dahil kumpara sa ano pa mang uri ng nilalang sa ibabaw, tayo ang namumuhod-tangi na pinakamataas, makapangyarihan at walang kamatayan. Kung titingnan, tila bang perpektong mga tao ang mga kampon. Malayong malayo sa inaasahan nitong sila Kulas. Para bang halos kahalintulad ito ng mga primordial kung titingnan. Tunay ngang tuluyan ng nagbago o nagmutate ang mga kampon. Mula sa mga uri nito at itsurang kahindik-hindik at nakakatakot na walang pagkakakilanlan sa pagiging tao nila bago ang pagiging kampon. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa paglipas ng maraming panahon, tila bang nahubog ang kanilang kapangyarihan at mas napalakas ang kanilang mga kakayahan dahilan upang magmistula silang mga primordial kung titingnan ng kanilang itsura. Wala na ang bahid ng pagkakampon. Wala na ang itsurang nakakatakot at nakapandidiri kumpara sa kanilang mga naunang kampon. Ang mga makabagong kampon na naroroon ay tila bang isang buong grupo ng mga perpektong tao pagdating sa kanilang pisikal na kaanyuan, maging sa kanilang kalakasan. Ang nasaksihan nitong si Fred, ang nakikita niyang puwersa, enerhiya, mana ay nagmumula sa mga biskonding ito. Ang kapangyarihang ayon nga dito sa binata ay maaaring maging peligro o magdala ng kapahamakan sa kanilang grupo. Bagamat makapangyarihan itong si Fred, bagamat malakas siya at alam niyang kaya niyang kalabanin ang mga kampon, ngunit ang kanyang ikinakabahala ay ang magiging epekto ng mga kapangyarihan nito sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa kanilang lahat, tanging siya ang nagtataglay ng dibinong kakayahan. Karamihan ay mga karunungan ng antingero lamang ang tinataglay, mga kakayahan na maaaring sabihing higit sa ordinaryong kakayahan ng mga antingero, subalit wala pa sa antas ng kapangyarihang dibinong tinataglay niya. Sa tansya nitong si Fred,
ang nararamdaman niyang presensya ng tatlong nilalang, ang tatlong biskondeng naroroon, ay tumatapat sa kanyang kapangyarihan. At dahil nga sa wala si Zen, alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang magagawa upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Hindi siya maaaring mabigo sa pangako niyang ito. At lalong-lalo na, hindi maaaring masawi ang kanyang mga kasamahan sa loob ng dungeon. Ngunit palaisipan at katanungan para sa kanya kung papaano nilang magagawang lampasan ang mga kampong ito na tila bang kahit sa kanyang pagtatansya ay hinding tatablan ng aparatong daladala nitong si Senyor Ibarra. Ang aparatong pinaniniwalaan na dapat sana ay magiging dahilan nila upang mapabilis at mapadali ang kanilang pagkuha at pagtungo sa silid kung saan naroroon ang mutya ng Hunyango. Subalit positibo si Senyor Ibarra. Sa kabila ng mga katotohanang inilahad nitong si Fred sa kanya, ang sitwasyon, ang kondisyon ng kanilang grupo kontra sa mga kampon, mataas pa rin ang pagtitiwala nitong si Senyor Ibarra na ang kanyang daladalang aparato sa tulong na rin ng amplification device relic na daladala nitong si Conrado na ibinenta sa kanya ay magagawa nitong maapektuhan kahit papano maski na ang pinakamakapangyarihang mga Visconde. Bagamat wala silang masasabing tunay na sukatan sa kakayahan ng mga kampo na ito, ngunit ipinagpapalagay nitong si Senyor Ibarra na kahit pang 10 ulit na mas malakas na ang mga kampong ito kumpara sa huling paghaharap nila o kumpara sa huling pagtatangka nila upang pasukin ang dungeon, batid nitong si Senyor Ibarra, hindi mapapasawalang kabuluhan ang kanilang pagkuha sa Orichalcum. Nagumpisang kumilos ang pangkat nito. Dumaan sila sa isang lihim na daanan sa dulong bahagi ng komunidad na kanilang pinamamalagian. Inaasahan na ito ng mga kampon. Kahit pang alam nilang hindi nilang kayang pasukin ang silid na iyon, batid nila kung saan lulusot ang kanilang mga magiging biktima. Sensitibo ang pandama, pandinig, pangamoy at paningin ng mga kampon na ito. Kabisado nila ang bawat sulok ng dungeon sa kanilang palapag. Alam nila ang pagkilos kung nagmumula ito sa kapwa nilang kampon o nagmumula sa mga dayuhan. At sa pagkakataong iyon, sa paglabas pa lamang nila, umalingasaw ang amoy ng mga karne at isda na daladala nila Kulas. Kaya naman mabilis ang naging reaksyon ng mga kampon at walang sintulin na kumilos ang mga ito upang atakihin ang kanilang grupo. Dinig ang pagraragasa ng mga kampon. Maliban kasi sa tatlong Visconde na naroroon, ay ang daang-daang kampon na tagasunod nila na naroroong kumikilos kasabay ng pagkilos sa mga Visconde. Yumayanig ang buong kapaligiran. Dumadagundong na parabang baha na naroroong papalapit ng papalapit sa kanila. Nako, nanindigan na. Mukha yatang naramdaman na tayo ng mga kampo na yan. Mukha yatang labis ang kagustuhan nilang makuha kayo. Hindi na natin maiiwasan pa. Senyor, kamusta ang kalagayan ng aparato? Magagamit na ba natin ito? Huwag kayong mag-alala dahil kanina pang nakahanda ang ating aparato. May tiwala ako sa aking nilikha at sigurado ako magagamit natin ito kontra sa kanila. Ngunit Ginoong Fred, sa oras na maging aktibo ang aparatong ito, nakasalalay na sa inyo ang lahat. Maraming salamat, Senyor. Hindi ko kayong bibiguin. Nakahanda na ako. Pinanganak akong handa, senyor, kaya wag kang mag-alala. Oy, Nonoy, humanda ka na rin at gamitin mo yung sandata mong puting sibat para naman magkasilbi ka sa amin. Magpakitang gilas ka at ipakita mo sa amin yung mga ginukwento mo sa amin kanina. Magaling ka palang makipaglaban, ha? Pakitaan natin tong siniltaba. Hindi akong papahuli sa inyo. Mga iha, kakailanganin natin ng tulong nyo. Hindi lamang itong laban ng mga kalalakihan sa ating pangkat. Ang mga kampon na yan ay naririto, pangunahin na, para sa inyong mga puso at dugo bilang mga dalaga. Kaya naman, huwag na huwag kayong magpapabaya at huwag na huwag niyong hahayaan na malapitan kayo ng sino man sa mga kampon. Dahil ang pangunahing kinakailangan ng mga kampon na yan
ay mga birhen. Huwag kayong mag-alala, poprotektahan ko sila. Teka, naririto ko na pala, Binibini. At ano naman sa'yo kung naririto ako? Tantanan mo nga ako dyan sa pagtitig mo sa akin at kinikilabutan ako. Kahit si Maria kinikilabutan sa'yo, paring Minandro. Ayusin mo kasi yung mga mata mo. Sumasalubong-salubong eh. Oy, Maria, kamusta? Nakarami ka na ba ng ninenok? Kung saan ka nagtutungo bigla ka na lamang lumilitaw dito. Nakahanda na ang lahat. Maging ang presidenteng si Apo Gildas ay nakikiramdam sa mga paparating na puwersa. Dahil maski siya, masasabing ang puwersang kanilang kakaharapin ay puwersang hindi biro. Bagamat nagawa niyang kalabanin si Zatan, ngunit hindi niyang maihalin tulad ang puwersang nararamdaman niya mula sa mga kampon kumpara kay Zatan. Ibang antas, ibang uri ang kilabot na naroroong gumagapang sa kanyang katawan. Tila bang ang rahas na tinataglay ng mga kampon ay rahas na hindi kapareho ng mga nilalang ng ibabaw na lupain. Dahil ang mga kampon na ito ay hindi hihinto at hindi magdadalawang isip na tapusin ang lahat ng nasa kanilang harapan. Maya-maya pa ay nagliwanag na ng mga pulang mata ang kapaligiran. Maririnig na ang mga halakhakan, pag-angil, at ang mga panggigigil ng mga halimaw. Natagpuan din namin kayo sa wakas. Mga pagkaing pumasok sa aming tahanan. Maraming salamat at napakarami niyo pala dito. Suorin sila. Walang ititirang buhay. Patayin ang lahat ng nakatayo. Sabay-sabay na nagsilundagan ang mga kampon. Naroroong nakatayo ang 3 Visconde habang hinahayaan ang kanilang mga tagasunod na naroroong walang habas ang pagsugod dito kila Fred. Ngunit sa kalagitnaan ng papalapit na panganib sa kanilang grupo, naroroong ibinagsak nitong si Senyor Ibarra ang kanyang aparato at nagliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Matapos iyon, tila bang may nakakabinging tunog ang saglit. May nakakabinging tunog ang mabilis na pumailan lang sa kanilang kapaligiran. Doon ay bigla-bigla na lamang na parabang nawalan ng kakayahang kumilos ang mga kampon. Ang 3 Visconde bagamat hindi lubusang naapektuhan nito at may kamalayan, hindi nilang agad na maikilos ang kanilang mga kamay at paa na parabang napakabigat nito. Hindi nilang magawang umatake. At ang mga kampong kasamahan nila ay tuluyang hindi nakagalaw. Sa hudyat nitong si Senyor Ibarra, sa loob ng ilang minuto lamang na paggana ng kanyang aparato, mabilis nang kumilos itong si Fred, Kulas, Jimeno at maging itong sila Nonoy. Lahat ng antingerong naroroon, maging ang kadalagahan, agad na sinugod ang mga kampon. Sa tansya nila ay aabot sa may 200 mahigit ang naroroong mga kampon. Ngunit ang ipinagtaka nila, para bang mga ordinaryong tao ang nakikita nila at hindi kagaya ng kampong inaasahan nila. Teka nga, parang mga tao tong sasalakayin natin. Legit ba? Sigurado ba kayong mga kampo ng mga to? Baka naman pumapas lang tayo ng mga na-hypnosis lang ng mga tao. Walang duda, tingnan nyo ang mga mata nila. Purong itim at pula lamang. Mga kampon ng mga yan at matataas na uri ng kampon. Kumilos na kayo. Tingnan nyo ang 3 nasa likuran nila. Hindi itong tuluyang naapektuhan ng aparato. Ano mang sandali, siguradong makakakilos sila upang umatake. Gawin nyo nang tapusin ang kanilang mga kasamaan bago pa silang tuluyang makakilos. Wow! Talagang excited kayo sa pakikipaglaban ha? Hayaan niyong ipakita sa inyo ng itim na kabalyero kung paanong dumamoves sa gantong mga kampon, ha? Hoy Gurang, tiyakin mong hindi kang masasaktan ng mga vampirang yan at konsensya ko pa kapag dito kang napas lang, ha? Huwag kang mag-alala at hindi kong binabalak ang masawi sa ilalim ng bundok na ito. Kumilos ka na, babalong. Tapusin nyo ang lahat ng mga kampong naririto dahil hindi lamang sila
ang nag-aantay upang tapusin tayo. Alam ko yun, ha? May isa pang malakas na presensya ang nasa dulo ng dungeon na ito, ha? Sigurado ako, kahit pang magawa nating tapusin ang mga ito, marami pa ang nag-aantay sa unahan. Ngunit, isa na itong perpektong pagkakataon, ha? Para maipakita sa kanila na hindi tayong basta-basta. Uunahin ko na ang mga alipores ng tatlong yun. Ngunit bago pa silang makasalakay, naroroong nagliwanag ang mga pakpak nitong si Fred. Malawak at halos sakop ang buong lugar kung saan silang naglalaban. Maya-maya pa sa isang iglap ay tila bang hinawi nito ang buong kapaligiran. Isang mala-espiritong uri ng napakalawak na pakpak na nagmula sa 7 pakpak ng kalangitan. Tumagos ito sa katawan ng mga kampong walang pagkilos at maya-maya pa sumirit ang mga dugo mula sa kanilang katawan at nagkandahiwa-hiwalay ang kanilang mga ulo. Isa ito sa lihim na kakayahan ng 7 pakpak ng kalangitan. Dahil nga sa mga kampon ng kadiliman at nagmula sa lahi ng vampira ang kanilang katapat, pinaka-epektibo ang 7 pakpak ng kalangitan sa dungeon na iyon. At nang tumama nga ang dibinong kakayahan nitong si Fred, na lagas ang halos 90% ng mga kampon na naroroong akmang susugod sa kanila. Ngunit nang mangyari iyon, nang dumanak ang dugo ng mga kampon, doon ay nagawa ng kumilos ng 3 Visconde upang sumalakay. Isa dito ang direktang inatake itong si Fred, ngunit mabuti na lamang at naroroong nagbabantay itong si Nonoy. Gamit ang kanyang puting sibat, sinalubong niya ito at naroroong direktang walang pag-aalinlangang inasinta ang puso nito. Ngunit mabilis ang reaksyon ng Visconde at agad niyang sinangga ito gamit ang kanyang kamay. Mabilis din itong umiwas at umatras. Anong akala mo? Basta-basta ka na lamang makakalapit dito? Hindi yun po pwede. Kuya Fred, akong bahala sa isang to. Maraming salamat, Nonoy. Ngunit mag-iingat ka. Nakita mo ang reaksyong ginawa niya sa iyong pag-atake. Sigurado ako, kaya niyang basahin ang mga pagkilos mo. Kaya huwag mong hahayaan na magawa niyang hulaan ang mga susunod mong pag-atake mula dito. Areglado, Kuya Fred. Akong bahala. Uy, teka lang. Kami din. Aba. Ang 3 to pala ang mga kumag na kailangan natin tapusin. Anong nangyari sa mga kasama nyo? Parang mga ipis na natapakan ah. Hey, mga bebeboy na kampon. Aba, ang baby face ng mga pagmumukha nyo ah. Mukha kayong mga artista. Sayang nga lang nandito kayo sa kailaliman. At saka tingnan nyo yung mga mata nyo. Bakit parang ang iitim? At sino itong napakaingay? Ang sakit sa tenga ng kanyang boses. Nasasaktan ba ang tenga mo? Aba, hindi ba kayang tanggapin niya ng boses sa isang gwapong kagaya ko? Hoy, kayong mga kampon, mga palpak na vampira, padaanin nyo na lang kaya kami para wala na tayong sakitan pa ng katawan. Hindi naman kayong pakay namin dito eh. Gusto lang namin makuha yung mutya ng unyango na nasa ilalim ng lugar na to. Paringkulas, hindi natin dapat sasabihin yon sa mga kampon? Parang binigyan mo na sila ng clue kung saan tayong patungo. Eh bakit? Hindi naman silang mabubuhay na. Kaya okay lang sabihin natin yun. Hoy, kayong 3 mga kampon. Halin nga kayo dito nang mapatay. Teka nga. Nasaan yung isa? At doon ay bigla na lamang makikita ang isa sa mga kampo na nasa itaas at akma nang ibabagsak ang tila bang mga tinik na kulay pula at itim na nagmula sa kisame ng kanilang kinaroroon ng silid. Lumalabas na ang isang ito ay may kakayahan upang kontrolin ang parte ng dungeon kung saan silang naroroon na para bang parte ng kanyang katawan. Doon ay binitawan nitong kampon ang mga patalim na naroroong parang umulan patungo sa mga kadalagahan. Mabuti na lamang at naroroon si Apo Gildas at nakaabang sa pag-ataking ginawa ng kakaibang kampon. Ngunit dahil sa ginawa niyang pagprotekta sa mga dalaga, isa sa mga pag-atake nitong kampon ang tumagos at tumama sa kanyang binti. Naroroong tumusok ito sa kanya at makikita ang pagdurugo ng kanyang paa.
Mr. President, ayos lang ba kayo? Wag mo akong isipin. Ayos lang to. Kayang-kaya ko tong pagalingin. Maging alerto kayo mga binibini. Dahil narinig niyo naman ang sinabi ng aswang. Ang pupuntarihing pangunahin ng mga kampo na ito ay kayo. Naunawaan namin. Maraming salamat dito. Marahang hinugot nitong si Apo Gildas ang tila bang napakalaking pangil na bumaon sa kanya. Makikita na unti-unting nabubulok ang kanyang binti. Ngunit sa pag-uusal niya ng isang orasyon, naroroong nahinto ang sugat. Nawala ang tila bang pagkabulok nito at marahang nagbalik ito sa orihinal na anyo. Bagamat punit-punit ang kanyang pantalon at makikita ang tila bang peklat mula sa sugat nito. Ngunit sa kabuuan, naglaho ang pinsalang natanggap niya mula sa kalaban. Napaismid naman ang kampon na naroroong nakalutang sa itaas. Kasabay nito ay ang muli niyang paglikha ng mas malalaki pang uri ng sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, naroroong lumitaw ito mula sa kalupaan, sa itaas at sa lahat ng mga posteng naroroon sa kanila. Kaugnay pa nito ay ang paglitaw ng mga itim na ahas mula sa kailaliman ng mga butas na makikitang nagbabaga ang mga mata. Mabilis na sumugod ito patungo sa kanila. Makikita ang mga tinik sa katawan nito at ang tila bang pagdura nito ng asido. Mag-iingat kayong lahat dahil ang mga serpenteng yan ay kayang tunawin ang inyong katawan sa kanilang dura lamang. Huwag na huwag niyong hayaang tamaan kayo nito. Doon ay nalantad sa kanila kung gaano bang kamakapangyarihan ang mga Visconde. Kung tutuusin, 3 pa lamang ang humaharap sa kanila. Ngunit ang 3 ito ay hindi nilang basta-bastang kayang pabagsakin. Oo, at nagagawa nilang depensahan ang kanilang mga sarili laban sa mga pag-atake. Oo, at nagagawa nilang tamaan ang mga Visconde. Ngunit kapareho ng nangyayari kay Apo Gildas na nagagawang pagalingin ang kanilang kapareho ng kakayahan ni Apo Gildas na pagalingin ang kanyang sarili. Kagaya ng iba pang mga nilalang na nakaharap nila. Kayang maghilom ng mga sugat na tinatanggap ng mga kampon. At ang mas nakakatakot pa, hindi mawala ang mga nakangising pagmumukha nitong 3 na para bang natutuwa pa sa nagaganap, na para bang pinaglalaroan sila, na naroroong sabik na sabik at naglalaway para sa kanilang mga dugo. Mas masaya ito. Naglalaban ang mga pagkain natin. Mas masarap kainin ang mga kagaya nila. Umpisahan na ang pagpuksa sa kanila. Wasakin niyo ang aparatong iyon na naglilimita sa ating pagkilos at paggamit ng kapangyarihan. Kapag nagawa niyong sirain yan, malaya tayong makakakilos dito. Ang aparatong yan ay pareho ng aparatong ginamit sa atin. Maraming taon na ang nagdaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tayong lubusang naaapektuhan. Tama, pero hindi kayo maaaring magpabaya dahil makapangyarihan ang mga kasamahan nila. Ang aparatong yan ay paninlang lamang sa atin. Ngunit ang tunay na banta dito ay ang Arkanghel, ang dibinong nilalang na yan na nakakasilaw ang liwanag. Walang ibang punteriya ang 3 ito. Ang pangunahin nilang ibig na ibagsak ay itong si Fred, dahil pansin nila ang tila bang liwanag na pulbos na naroroong pumapaikot sa kanila, na nagmimistulang kakayahan nitong si Fred na naglilimita sa kanilang mga pagkilos, na naroroong kapag nalanghap nila ay nagpapahirap sa kanilang kalooban at nagpapalabo sa kanilang mga paningin. Alam nila, sensitibo ang pandaman nitong si Fred. Ang nagkalat na dibinong presensya sa kanilang kapaligiran ay ginagamit ni Fred upang magawang tapusin ang mga natitira pang kampon habang hindi pa itong nakakakilos. Dahil kung ang 3 ito ay problema na para sa kanila, madaragdagan pa ito sa oras na makakilos ang natitirang porsyento ng kanilang mga kasamahan. Bukod pa doon, base sa kanyang pag-oobserba, may isa pang grupo ng mga kampon ang nag-umpisa ng kumilos patungo sa kanilang kinaroroonan. Kapag sumapit ang grupong ito sa kanilang
Kapag sinapit ng grupong ito ang lugar ng labanan, hindi matitiyak ni Fred na kaya niya pang protektahan ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Dahil ang grupong ito ay pinangungunahan ng punong Visconde. Mukhang nag-umpisa na sila ng kanilang kasiyahan doon. Ano mang sandali, mararating na natin ang kanilang kinaroroonan. Pinuno, naisipan mo na ba kung sino sa mga dalaga ang inyong uunahin? Kailangan mo pa bang itanong yan? Walang iba kundi ang babaeng may amoy ng mahalimuyak na vampira. Hanggang dito muna ang ating kwento sa gabing ito at sana ay naibigan nyo ang ating tampok na episode sa alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandin lang na antingero. Mga gilo kong ka-midnight, muli po ay pakipindot ng like button at mag-comment po tayo kung hindi pa natin nagawang mag-comment. At kung narating mo na ang parting ito ng video at hindi ka pang nakasubscribe, mangyaring mag-subscribe ka na at maging parte ng ating mga ka-midnight na patuloy na nag-aabang sa episode na inilalapag natin sa channel na ito. Maraming salamat at mag-iingat tayong lahat, lalong-lalo sa mga lugar na affected ng bagyong paparating. Muli po, ito si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story.